Kumusta mga ka-DIY? Alam nyo ba na ang simpleng tagas sa bubong ay pwedeng maging malaking problema kung hindi agad aayusin? Kaya naman ngayon, tuturuan ko kayo kung paano piliin at gamitin ang tamang roof sealant para sa bahay nyo. Pero bago tayo magpatuloy, ismash nyo muna yung like button at i-follow ang channel para updated kayo sa mga DIY tips natin. Ang roof sealant ay parang super glue para sa bubong mo. Ito yung flexible na material na nagsisilbing protection sa mga joints at butas para hindi pumasok ang tubig. Pero hindi lahat ng sealant ay pare-pareho, kaya importante na malaman mo kung alin ang bagay sa problema mo. Sa Pilipinas, may tatlong sikat na klase ng sealant. Una, yung silicone sealant. Ito yung pinaka-common at madaling gamitin. Waterproof siya at flexible, perfect para sa mga maliliit na butas. Pero mag-ingat lang kasi medyo humihina ito kapag sobrang init. Pangalawa, may polyurethane sealant naman tayo. Mas matibay ito kaysa silicone at hindi basta-basta nasisira kahit mag-iba ang panahon. Ang catch lang, medyo mas mahal siya. Pero kung quality ang hanap mo, sulit naman ang gastos. Pangatlo, ang elastomeric sealant. Ito ang heavyweight champion ng mga sealant. Perfect siya para sa malalaking crack at expansion joints. Matagal din ang buhay nito, pero medyo tricky lang i-apply. Para sa mga pro na to. Ngayon, para hindi masayang ang binili niyong sealant, importante ang tamang application. Una, siguruhing malinis at tuyo ang bubong. Kahit gaano kaganda ang sealant mo, kung maalikabok o basa ang surface, wala ring mangyayari. Pangalawa, gumamit kayo ng caulking gun para pantay ang pagkakalagay. Huwag din kayong magtipid sa application. Mas maganda ang medyo makapal kaysa manipis na madaling masira. At importante, patuyuin ng 24 hours bago abutan ng ulan. Para sa mga brand recommendations, tried and tested na ang Davies Aqua Gloss, Sika at Pioneer Pro Roof Sealant. Pero tandaan, mas mahalaga pa rin ang tamang application kaysa sa brand name. Quick tip, kung minor leaks lang ang problema nyo, okay na ang silicone o polyurethane. Pero kung malalaking butas o joints ang aayusin, mag-elastomeric na kayo. Ayun lang mga ka-DIY. Sana nakatulong ang tips natin ngayon. Abangan nyo ang susunod nating video tungkol sa proper roof gutter cleaning. I-click nyo ang subscribe button at notification bell para hindi kayo makaligtaan ng bagong uploads. Salamat sa panonood! Hanggang sa susunod na DIY tutorial, ingat palagi sa bahay nyo.